Binuksan ni Trump ang impyerno laban sa rehimeng Iranyano matapos i-deactivate ng US forces ang walang kargang oil tanker sa Golpo ng Oman, kasabay ng naval blockade sa mga pantalan ng Iran. At nagmadali pa silang iligtas ang dalawang sundalong Amerikano matapos bumagsak ang isang Apache helicopter malapit sa kipot ng Hormuz. Ngayong Martes, ikasiyam ng Hunyo, 2026, pumasok na sa isang mahaladang yugto ang krisis sa gitnang silangan dahil ipinakita ng Washington ang dalawang bagay ng sabay. Sa mesa, sinabi ni Trump na maaaring maging malinaw ang kasunduan sa Iran sa loob ng ilang araw. Sa dagat, hindi pinayagan ng komando Amerikano na makalusot ang barko sa blockade ng walang konsekwensya. Ang pagbagsak ng Apache sa Impapawid ay naging agarang babala militar, ngunit nailigtas agad ang tripulasyon at naging stable sila sa loob ng halos 2 oras. Samantala, nagpatuloy si Israel. Habang umatake sa Hezbollah sa Lebanon, nagbabala si Netanyahu na hindi tatanggapin ang mga pag-atake mula Lebanon at sinusubukan ng Iran hadlangan ng negosasyon sa paghihingi ng pagpapalaya ng asset. Maganakapirming asset habang iniiwasan ang direktang pagharap sa usaping nuklear. Diyan, lumalakas ang presyon ni Trump. Bumamit siya ng blockade, diplomasa, pubersang pandagat mga kaalyado sa Gulpo at mahigpit na beripikasyon para pigilan ng Teheran na magpaliban, magbanta sa rehiyon at gawing negosasyon ang pananakot. Anong nagbago sa Hormuz? Bakit nawalan ng puwang ang Iran? Paano ginagawa ni Trump na kasunduan ng presyon? Ikukwento ko sa iyo lahat. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsong content na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Ang pangyayari ay naganap sa Golpo ng Oman, malapit sa isa sa pinakasensitibong ruta ng dagat sa mundo. Sabi ng Central Command ng Estados Unidos, may oil tanker na walang karga na nagtangkang lampasan ng blockade papuntang Iran. Hindi pinayagan ng puwersang Amerikano ang barko na dumaan at nanatili silang may kontrol sa trapiko sa dagat ng rehiyon. Mula nang magsimula ang blockade noong Abril 13, iniulat ng CENTCOM na 134 na barko ang naredirekta, 42 na makataong barko ang nabigyan ng pahintulot na dumaan at 7 barko na hindi sumunod ay pinatigil. Hindi ito isang hiwalay na insidente. Bahagi ito ng presyong direktang inilalapat sa rehimen ng Iran upang buksan ang Strait of Hormuz, bawasan ng banta sa mga kaalyado ng Estados Unidos at isulumang negosasyong mapapatunayan. Gusto ni Trump ng matibay na dokumento pero malinaw sa mensahe sa dagat na hindi ito mula sa kahinaan. Alam ng rehimen ng Iran na ang Hormuz ay hindi lang daanan ng barko kundi isang sandatang pang-ekonomiya, militar at pampolitika. Kapag ginagamit ng Tehran ang rutang ito bilang pananakot, ang pananakot ay agad na gumagana. Ang ruta ay kontrolado. Ang pagharang ay nadudulot ng pagod na tinatago ng Iran. Ang sirang barko ay sumisimbolo sa paghihigpit. Hindi ito hakbang para palawakin ang walang saysay na digmaan. Ito ay isang tugon upang pigilan ang isang paglabag at ipakita na ang kautusan ng Amerika sa dagat ay ipatutupad hanggat walang tunay na kasunduan. Ang isa pang seryosong pangyayari ay sumunod agad. Bumagsak ang Apache helicopter ng US military malapit sa baybayin ng Oman sa tubig malapit sa kipot ng Hormuz na may 2 tripulante. Sila ay nailigtas ng ligtas. Makalipas ang humigit kumulang 2 oras at nanatili sa maayos na kalagayan. Ang sanhi ng insidente ay patuloy pang iniimbestigahan. Maingat na hinahawakan ng mga autoridad ng Amerika ang kaso dahil hindi pa tiyak kung mechanical, may kalabang nagpaputok o ibang dahilan ang sanhi. Sinabi ni Trump na ligtas ang mga piloto at walang nasaktan. Nabawasan ang puwersa ng propaganda ng Iran dahil pwedeng gawing palatandaan ng kahinaan ng Amerika ang pagbagsak. Ngunit pinakita ng mabilis na pagsagip ang kabaligtaran. Sa kabila ng tensyon sa rehiyon, natagpuan ng Estados Unidos ang mga tripulante at naiyahon ang mga sundalo mula sa tubig at napigilan ang trahedyang pantao at pampolitika. Mahalaga ito dahil sinusubukan ng Iran na magtanim ng takot sa bawat aksidente, pag-atake at banta. Simple ang tugon ng Amerika. Protektahan ang tripulante, investigasyon at presyon. Bumagsak ang Apache pero hindi ang linya militar. Nailigtas ang tripulante, tuloy ang blockade. Bukas din ni Trump ang diplomatikong pakikipag-ugnayan. Pagbalik niya mula sa isang palakasan na kaganapan, sinabi niya na nagpapatuloy pa rin ang negosasyon sa Iran at maaring magkaroon siya ng mas malinaw na ideya tungkol sa kasunduan sa 1 o 2 araw.
Ipinaglaban niya ang pagkakaroon ng isang nilagdaang at matibay na dokumento na sinabing mas mabuti ito kaysa sa panibagong serye ng pambobomba dahil ang paglala ng sitwasyon ay magdudulot ng maraming pagkasawi. Direkta ang lohika. Gusto ni Trump na pilitin ang Teheran na tanggapin ang mga nasusuring kondisyon na hindi pinapaniwala ang rehimen na inalis ng Estados Unidos ang lakas sa negosasyon. Sinabi ni J.D. Vance na ang tagumpay ng kasunduan ay hindi lang sa isinusulat ng mga Iranian kundi sa pagtupad sa mga hinihingi na siyang mahalaga sa kasalukuyang sitwasyon. Ayaw lang ng gobyerno ng Amerika ng isang pirma para sa larawan. Nais nila ng patunay pagbubukas ng Hormuz, limitasyon sa banta ng nuklear at bawas presyon mula sa mga kaalyado ng Iran. Para kay Vance, kung may tunay na beripikasyon ng kasunduan, malaking tagumpay ito para sa mga Amerikano. Ang problema, sinusubukan ng Iran maglaro sa dalawang mesa. Nagsasalita sila tungkol sa negosasyon, ngunit sabi ng mga opisyal ng Iran, kulang ang mabuting loob ng Estados Unidos at iginigiit ang pagpapalaya ng mga nakablock na ari-arian. Mayroon ding pagtutol na direktang pag-usapan ang uranium enrichment at mga nuclear na issue. Pinapalala nito ang pagdududa kung sino talaga ang namumuno sa Tehran. Iba ang sinasabi ng kalihim na ugnayang palabas at ng mga nasa sistemang pampolitika. Pero sa huli, ang desisyon ay sa core ng rehimen na pupunta, kung saan pumapasok si Trump at pinipigilan ang lahat. Hindi lang Washington at Tehran ang kasali sa negosasyon. Isinasama sa kalkulasyon ng mga bansa sa Golpo tulad ng Saudi Arabia at Qatar, habil sila ang unang nababantaan ng Iran. Mayroon pa rin yung mga drone, mga misail na katamtamang abot at kakayahang gipitin ang mga rutang pandagat ang Iran. Kasama rin sa larong ito ang pressure laban sa Israel. Nakipag-usap si Trump kay Benjamin Netanyahu matapos ang sagupaan ng Israel at Iran at humiling na huwag munang gumanti ang Israel para mapanatili ang tsansa ng kasunduan. Tinanggap ni Netanyahu na iwasan muna ang direktang labanan sa Iran, ngunit nilinaw niyang hindi tatanggapin ng Israel ang pag-atake ng Hezbollah mula Lebanon. Mahalaga ang pagkakaibang ito. Pinipigilan ni Trump ang mas malawak na digmaan na kinasasangkutan ng Iran habang patuloy namang inaatake ng Israel ang Hezbollah kapag may banta mula Lebanon. Sa Lebanon, mainit pa rin ang sitwasyon. Naglunsad ang Israel ng bagong pag-atake sa tiro matapos ang utos ng paglikas sa Timog Lebanon. Inaakusahan ng Israel ang Hezbollah, alyado ng Iran, na gumagamit ng mga sibilyang lugar bilang taguan at operasyon. Nagpatuloy ang digmaan sa hangganan kahit may pagtatangkang tigil putukan. Ayon kay Trump, delikado ang fronting ito dahil maaring gamitin ng Iran ang Hezbollah laban sa Israel at pagkatapos magpanggap na biktima sa negosasyon. Matindi ang tugon ni Netanyahu nang subukan ipatupad ng Hezbollah ang bagong patakaran, atakihin ng Israel mula Lebanon at asahan na hindi tutugon ang Israel. Sinabi ng punong ministro ng Israel na hindi ito tatanggapin. Matindi ngunit simple ang mensahe. Kung magpapaputok ang Hezbollah, gaganti ang Israel. Sa puntong ito, nawawala sa Iran ang depensa ng kanilang naratibo dahil ang kaalyado nila sa reyon ang nagpapatuloy ng krisis habang sinusubukan ng Tehran na magmukhang makatuwiran para makakuha ng konsesyon. Tumas din ang pandoob na presyon sa Iran. May mga ulat ng limitadong mga protesta na may kaugnayan sa patakaran sa edukasyon at takot ng mga sibilyan dahil sa panunupil ng rehimen. Kahit hindi malalaki ang mga protesta, ipinapakita nito na ang blockade at ang panlabas na krisis ay umaabot na sa loob ng bansa. Umasa ang rehimen sa imahe ng lakas. May labanan din sa naratibo. Ipinapakita ng Iran na wala silang tiwala sa Estados Unidos at kailangan nila ng pagpapalaya ng asset para umusad. Sumagot ang Washington na walang pagpapalaya hanggat walang konkretong hakbang. Gusto ng rehimen ng pera muna at ni Trump ng ugali muna. Ang pagkakaibang ito ang nagpapaliwanag kung bakit hindi pa rin natutuloy ang kasunduan kahit na may mga palatandaan ng pag-usad. Tumaas ang tensyon dahil sa pagbagsak ng Apache pero hindi nagbago ang sentro ng krisis. Aalamin ng investigasyon kung aksidente, pag-atake o ibang sanhi ito. Samantala, bahagi na ng tugon ng Amerika ang pagsagip sa tripulante. Kaya ng Estados Unidos mag-operate sa delikadong lugar, may ligtas ang sundalo at ipagpatuloy ang misyon. Mabigat ito para sa mga Amerikano. Ayaw nila ng digmaang walang hanggan. Ayaw rin ng kahit sino na kontrolado ng Tehran ang Hormuz sa pamamagitan ng pananakot. Sinusubukan ni Trump na ipilit ang isang pagpipilian sa rehimen ng Iran. Ipinakita ng pagpapahinto sa oil tanker sa Golpo ng Oman na hindi simboliko ang utos.
Ipinakita ng pagsagip sa tripulante ng Apache na aktibo ang Estados Unidos kahit may panganib. Ipinakita ng pressure kay Netanyahu na gustong kontrolin ni Trump ang sitwasyon na hindi binibigay ang rehiyon sa Iran. Ganito ang krisis ngayon. Si Trump ang may hawak na kasunduan at kontrol sa pressure na nagbalik kay Tehran sa negosasyon. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kong bigyan ka ng tapat na impormasyon araw-araw. Nasa video description ng mga news links. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at sa huli, silipin ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.